siya, no, sa mga susunod pong mga programa po natin dito sa Healing Touch sa Veritas. Kaya bigyan po natin ng daan ngayon ang ating let us welcome ang ating kapanalig na si Sister Grace po, no, diyan po sa Our Lady of Hope, Our Lady of Fatima Parish, diyan po sa Cordillera. Sister Grace, Ate Grace, andiyan na po ba kayo? Yes, Father. Ayan, Mapagpalang gabi po. Magandang gabi ba? Pinagpalang gabi. At napakaswerte natin talagang grasya po tayo, puno-puno ng grasya, no? Pangalan pa lang po ni Sister Grace, no? Yan po ang minamahal na nanay po ng ating seminarista na si Brother Joben, no? Ng Lady of Fatima Parish, no. Oh, Ate Grace, no, nababasa, napakinggan mo siguro ang ang liham ni Leslie ng Pasig City. Ano ang masasabi mo tungkol dito at ano na yung may papayo sa kanya? Yes, Father. Again, mapagpalang gabi po sa lahat, sa ating tagapakinig. At lalong-lalo na po kay Leslie. Sinabi ko mapagpala kasi Father, number one doon sa kanyang liham, aware siya, no, sa kanyang pinanggagalingan, kung ano man yung bagahe niya, no? Yes. Mula sa kanyang ama hanggang sa mga napipili niyang karelasyon. So magandang senyales 'yon na yung kanyang katanungan tungkol sa pagkakaroon ng isang matatag at buong pamilya sa hinaharap. Siguradong matatamo niya yon kasi doon pa lang sa umpisa meron naman siyang pagtanggap na sa gusto niyang paghilom, no, na kinakailangan niyang paghilom. So sa palagay ko po naumpisahan niya na yung step 1, yung pagtanggap niya ng sitwasyon at paghilom na kailangan niya. Yes. Ngayon kasi ang pinakatanong niya po sa atin na parang kanyang inaalala yung pagkakaroon ng isang matatag at isang buong pamilya dahil galing siya sa broken family. So nag-uumpisa po 'yan sa sa sarili. Kailangan maayos muna tayo sa ating sarili. Yung katulad nga ng sinabi ko, naumpisahan niya na dahil meron siyang self-awareness at acceptance of yun man yung pinagdaanan niya. By the way, Father, pasensya na. Medyo yung boses ko hindi grasya ngayon eh. Okay lang yan, Ate Grace. Mahalaga yung sasabihin eh, no? At tama nga, no? Yeah. Well, sige, Ate Grace, tuloy mo lang po. Tuloy lang mo. Yeah, yun. Number one, yung pagtanggap niya. Pangalawa, nag-uumpisa kasi ang pagkakaroon po ng isang matatag at buong pamilya sa mag-asawa. No, bilang mag-asawa sa lalaki at sa babae, sa ama at sa ina. So kung maayos ang pagsasama, merong unconditional love, respeto, at pagbabahagi at kapatawaran sa pamilya, magiging maayos ang pagsasama ng mag-asawa eh. So magiging matatag. At ang pagiging matatag na yon, magtutuloy-tuloy po yon dahil magkakaroon ng witnessing sa part ng mga magiging anak. Yes. So, yung takot at pangamba, gusto ko maibsan yung kay Leslie dahil kung nandiyan ang Diyos para sa bawat relasyon at sa bawat journey na dadaanan niya, wala siyang dapat ikabahala. Basta nandun yung unconditional love, yung respeto, at yung pagbabahagi ng sarili, ng buong buo sa pamilya, at kung ano man yung mga pagkukulang, may pagpapatawad. More or less, Father, nandun na siya sa sa paghilom. So susunod na yun, wag na siya matakot. I tingin ko hindi niya kailangan matakot. Tama, kasi parang napanghihinaan siya kasi nandun pa rin. Well, it's good that na-recognize niya yung kung ano meron siya ngayon dahil sa sitwasyon na pinanggalingan niya, no? Una-una, yun na kailangan kasi yakapin mo yung nakaraan mo. That is taming the child within, no, di ba? Parang bumabalik siya eh. Sabi nga niya, ang ganda ng kwento niya na ito yung magmula pagkabata niya, dala-dala niya eh, kaya siguro hindi siya wais. Kasi naghahanap siya ng father figure. No, naghahanap siya. Alam niya kung ano yung kailangan niya. Aware siya kung ano yung pangangailangan niya. Aware din siya sa kahinaan niya. Hindi siya wise sa pagpili ng kanyang nagiging katuwang o nagiging nobyo, no? At nakaranas na rin siya ng pagkadapa
sa relasyon, no? Eh ngayon is all she needs to do na unang-una is likumin niya ito, tipunin niya lahat yung karanasan niya. Tignan niya Opo. mabuti, no? Tignan niya mabuti, i-examine niya, no? Try to reflect on it. Then wag siyang manatili, wag siyang manatili dun sa longing for a fatherly figure, no? Alam mo, Ate Grace, no, at sa mga kapanalig natin, marami din naman tayong karamihan sa atin ay nakakaranas ng ganyan ding mga problema at pinagdadaanan, no? Kaya pinagdadaanan nila yan, no? Halos magkakaiba lang siguro ng degree o yung level ng karanasan, pero halos ganyan din ang kwento ng buhay natin. We long for something. But longing for something should always bring us to achieve what we long for. No, hindi mo kailangang makita yung father figure doon sa isang nobyo mo, kundi you learn to accept, no? Kasi magpapadala ang Diyos ng iba naman yung alam niyo yung pangangalan, magpapadala ang Diyos ng tamang tao. Masusi mo lang itong makita at mapagnilayan and try to accept, di ba? There's no perfect partner in life. I don't know, you agree Tama with me, po. Ate Grace? Walang perfect. Tama po. Napag-uusapan yan eh. Di ba? Napag-uusapan niya. At the same time, you need to compromise. Yan. You need to compromise. You need to talk it out, no? Mag-usap kayong dalawa, no? And siguro Tama malay mo, no? Ikaw din, Leslie, ang makapagbabago dyan sa boyfriend mo sa kasalukuyan na sinasabi ng mga kaibigan mo na hindi maging maganda, no? Sometimes circumstances challenges us to purify a relationship, no? Right, Father. Ate Grace, ano pang karagdagang masasabi mo sa ating letter sender na si Leslie? Ano kaya may papayo mo sa kanya? Yung step by step na pwede niyang gawin. Ngayon at identify na niya kung ano yung pinanggagalingan niya, no? Yeah, tama, Father. Kaya nga, number one, kaya nga po nabati ko si Leslie kasi nakita ko doon sa kanyang liham, natanggap niya na lahat yung kung ano yung pagkukulang man at kailangan pampunan sa kanya. Like po na nasabi niyo, the father figure that she's looking for. No, so, andun na eh. So, pagpatuloy niya lang yung pagdiskubre pa ng kung ano yung mga dalahin niya sa kalooban niya para patuloy din siya makapag-move na doon sa relasyon na meron din siya ngayon, kaya niyang i-handle yung sarili niya na the expectation she's expecting na the father figure, hindi doon mapupunan yun eh. We have to start sa sarili niya. She has to start sa sarili niya. No? Na tignan at punan at bakit kailangan niya yung figure na yon para magpatuloy. Tsaka medyo medyo tricky din kasi yan, Ate Grace, di ba? So mga kapatid, ito very tricky ba? You know why? Kasi kung hahanapin mo sa isang tao yung father figure, malay mo, wala sa kanya. Wala doon sa taong yung hinahanap mo. Di ba? Kasi kanya-kanya tayo ng katangian eh. We cannot search or look for something in a person na hindi siya yun. Kaya siguro nauuwi sa hindi maganda yung pagsasama ninyo kasi you're searching for this, you're longing for this, pero hindi siya yun eh. Hindi yung pwede niyang ibigay sa'yo kasi may kanya-kanya tayong katangian. And yes, Father, that's true. We have to be mindful also that's yung individual differences. And when you love the person, you're not looking for the right person. You have to be right for the person too. Yes. Maganda yun, Ate Grace, sinabi mo, no? You're not looking for the right person. You're looking what is right in a person. Yeah. Mm-mm. And you also have to be right for the person too. Yes. Yeah. Kasi kung minsan tayo lang, naghahangad lang tayo na siya ba yung para sa akin? Kasi yan yung gusto mo eh. Yung image na gusto mo para sa iyo. Pero ang tanong ba, ikaw ba yung para sa kanya? Di ba? Yes. Parang give and take lang yan eh. Naghahangad ka ng para sa isang tao, yung para sa iyo, pero hindi mo naiisip na ikaw nga ba? Ikaw ba yung saktong para sa kanya? Baka malay mo, siguro yung unang nangyari, no? I'm just speculating, no, Ate Grace, no? Yung nabigong relasyon niya, baka naman iniisip niya na siya yung right person sa kasi nakikita ko yung katangian na gusto ko sa kanya. Pero in a long run, yung kabilang partido, hindi naman nakita sa kanya yung hinahanap. Yes. Kaya hindi nagkatagpo. Possible. Yan. Tama po. Okay, so maraming salamat, Ate Grace. No? Is there anything mga
The parting words coming from you, Ate Grace, para kay Leslie. Yan siguro para maramdaman din naman ni Leslie na hindi po ako nagsasalita according dun lang sa nabasa nating liham niya, no? Ako po'y lumaki din ng walang ama. So, naintindihan ko yung sinasabi niya na walang the father figure naman. Yung iba nga lang yung namin, no? Yung situation namin, she came from a broken family, na wala yung father, plus, the issue thing na hindi siya nire-recognize. Pero, totoo po naman na longing for a father figure is really, it's a fact na you'll be looking for that. Pero, kailangan growing wiser, older, kailangan hindi mo hanapin yung tao na mapapangasawa mo just for a father figure to fill up that empty space that you're longing for. You yourself have to fill up the spaces that you needed to fill up bago ka makapagmahal at mahanap mo yung tamang partner. And I think that will never go wrong. Basta napunan mo yung sarili mo because kaya mo rin magbigay ng buong buo. Correct. Tsaka, there is more in every person. Baka ang gusto mo lang makita ay yung fatherly figure, pero there is more that other person can provide and give you. Kasi malinang ang grasya ng Diyos. No? Everybody is a grace to everyone. Diba? Ano ba yung kantang yun, Ate Grace? Diba yung persons are gifts of God to thee. Diba? So, ibig sabihin, dati sa atin may higit na katangian, no? Hindi lang yung fatherly figure, brotherly figure, or sisterly figure. Hindi lang yan eh. There is more for you to discover na dapat yun ang nakikita natin at yun din ang dapat nating pagbuksan ng puso natin. Not only that fatherly figure, Leslie, no? Well, napakaganda, no? And mga kapanalig, we thank Sister Grace, no, si Ate Grace, no, for allowing and availing herself, no. And I hope that this is not the first, Ate Grace, no, for sharing your insights, your reflections, no, coming from your own personal experience. Yes, Father. Anytime, Father, just call me. Okay. Yan po si Ate Grace po ng Our Fatima Parish, no? Diyan po sa Cordillera, and maraming salamat and good luck sa iyo, Ate Grace, sa iyong buhay. At the same time, good luck sa iyong anak na si Joben, no? At kay sa dalawa pa niyong anak, no? Kay engineer tsaka kay bunso, no? And see you around, Ate Grace, and see you doon sa ating parokya sa Our Fatima Parish.